Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magkomentuhan po tayo, mag-umpisa na po tayo. Mga kababayan, ito po komentuhan po natin si Senator Lacson at si Senator Aquino, si Bam. Bigla po yata nag-iba ang ihip ng hangin katulad po ni Senator Bam Aquino. Bigla po yata nag-iba ang pananaw. Hindi po ba ito po yung mga dilaw, mga liberal na nagkakaisa po ito ng dating Pangulong Duterte at ang mga sinasabing sangkot daw po sa EJK ay dapat daw po dalhin sa ICC. Pero ngayon iba na po ang naging pananaw po ni Aquino, ni Bam. Dapat daw po sa Pilipinas daw po dapat litisin. At ito naman po kay Senator Lacson, mga kababayan, kailangan daw po ay mag-umpisa muna. Lalong-lalo kung ang pag-aresto ay kailangan muna ipagpaalam sa ating judicial, sa ating court, sa ating Supreme Court. Bakit kaya? Ano kaya ang nangyayari, mga kababayan? Isa kaya itong tactics? O sinasabing isa kaya itong palabas lamang para mailihis din ang issue ng korupsyon? Hindi kaya? Alamin po natin mga tambay dito po sa balita at komentuhan po natin si Aquino at si Lacson na bigla po yatang nag-ibang timpla at ang ihip ng hangin, mga kababayan. Pakinggan po natin. Alam mo ba kung sino ang nagsabi na hindi, tama. Tama na dito dapat sa Pilipinas yan ginaganap. Ha? Ganon? Dapat kaya lang, siguro noon pa siya nagsalita. Pero sabihin na natin, huli man Kasi daw, baka na wrong choice sila. Nung desisyon. Kasi desisyon na dapat doon. Di ba so, binalik dito. So may mga na pumili, wrong choice. Wrong choice. Na wrong choice yan. Oh. Alam Sino mo ba ba kung yan? sino nagsalita nito? Sino? Ito pong si Senador Bam Aquino. Yan ang sinasabi ko. Bam Aquino. Senator Bam, magaling yan. Paano ngayon? Nag-iisip yan kontra ito ngayon doon sa mga stand ng ilang kasama niya sa liberal. Diyan, di ba liberal sila? Hindi. Si Senador Bam, ano yan, may sariling paninindigan niya. Kilala ko yan Kababata ko yan. Kaya dapat, kung ano ang tama, kung ano yung nasa batas, doon tayo. Bilang isang abogado si Senador Bam. Hindi siya abogado. Hindi ba? Hindi. Pero bilang nakakaintindi ng batas, kung hindi mo sa abogado, tama yun, Nelson. Ang sabi niya dito, sa Pilipinas dapat litisin ang kaso ng mga sinasangkot sa umano ay extrajudicial killing noong panahon ng war on drugs sa halip na sa International Tribunal. Ginawa niya ang pahayag matapos tukuyin ng ICC bilang co-perpetrators sa crimes against humanity ng Pangulong Duterte, sina Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Yan. Sa isang interview, sinabi niya, dapat harapin ng Pilipinas ang patayang nangyari at pagpupursige ng hustisya dito sa bansa. Harapin dito sa Pilipinas. Dito. Yan. Ang mga biktima at kanilang pamilya ay narito rin naman sa Pilipinas. Ayun, Di ba, napaka-practical. Andito dapat talaga. Akala ko may nag-sponsor sa kanila, ibibigay sa ICC, sa Netherlands. Hindi ko Yung alam. pamilya. Di ba parang pamilya sila ng ilan? Ayun ko kasi dito ato sa pag nalalapit na trial parang may mga biktima, kamag-anak ng biktima na iharap daw Hindi ko alam kung makakaharap sila. Pero nagpamasahe para iba Nagpamasahe. Yan po mga tambay. Di po ba? Talaga pong dapat po sa ating judicial. Dahil una-una, meron po talaga tayong nagpa-function po ang ating mga korte. Hindi po tayo katulad na ibang bansa na magulo. Hindi po ba? Demokrasya po ang ating bansa. Kaya nga lang po, talagang ibang klase po kasi ang nangyari, mga kababayan. Nagamit po kasi sa politika. Dahil nga po, may pinagtatakpan po kasi sila na matinding korupsyon. At siyempre pati pulburon ay pinagtatakpan po nila. Kaya po ang dating Pangulong Duterte ay nasakripisyo po sa kanila pong kawalangian at katarantaduhan umano. Hindi po ba? Pakinggan po natin si Senator Lacson naman, mga kababayan. Ito naman po yung sinasabi ni Senator Lacson na dapat daw pong idaan muna sa local court. Totoo naman po, talagang dapat idaan sa local court. Hindi yung basta-basta ka lang kukuha na parang aso. Hinuli mo, ikinulong mo, at ikaw na bahala kung saan mo dalhin. Ganun ba? Ano tingin mo? Hayop ang Pilipino? Hindi po ba? Wala ba tayong korte? Ito po mga kababayan, pakinggan po natin.
Senator Ping Lacson na hindi basta pwede paaresto ng ICC ang mga tinukoy na kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang palasyo may ibang pananaw sa isyong yan. Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, anong paliwanag dito ni Senator Lacson? Tama ka, Gigi. Nanindigan nga si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na kailangan dumaan muna sa local court sakali na mag-issue ng arrest warrant ng International Criminal Court laban nga doon sa ating mga incumbent senators na nakabilang dun sa listahan ng mga co-perpetrators sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero iginiit ni Senator Lacson na hindi niya pinoprotektahan ang mga kapwa-senador. Ito daw ang paraan niya para proteksyonan kung ano yung legal system o yung legal process at isinasaad sa ating konstitusyon. Malinaw daw kasi na nakasaad sa Article 3, Section 2 na ang mga arrest warrant ay kikilalanin kung na-identify na yung probable cause ng ating judge. At kapag sinabing judge, syempre ina-assume daw na ito ay judge ng ating local court. Bukod dyan, nabanggit nga rin ni Senator Ping Lacson sa panayam ng Storycon sa One News na oo, meron ngang immunity na tinatawag yung mga senador kapag naharap sa kaso, pero marami pa kasing kailangang klaruhin dito. Una, ano bang ibig sabihin kapag sinabing in session ang Senado? At pangalawa, hanggang 6 years o 6 years and below na parusa lamang na kaso ang kikilalanin dito sa immunity. Sa ngayon kasi hindi pa naman malinaw kung ano yung kaso na isasampa dito sa mga senador na nakasama doon sa co-perpetrators at kung gaano nga ba kabigat yung kanilang kailangang harapin. Pakinggan natin yung bahagi ng panayam ng Storycon kay Senador Ping Lacson. Ang pinoproteksyonan ko yung legal processes natin, yung constitution, hindi yung aking mga colleagues. I want to make that Pero clear. Kasi Senator, yun ang ginawang pambato sa akin eh. At Maricel, ano ang pananaw ng Malacanang tungkol sa isyong ito? Gigi, malinaw yung sinabi ng Malacanang na bagamat meron nga mga legal opinion na kailangan munang dumaan sa local courts itong usapin tungkol sa pag-i-issue ng arrest warrant laban dito sa mga bahagi ng co-perpetrators, nanindigan sila na meron ding panuntunan na pwedeng isurrender ng pamahalaan kung sino man yung mga akusado. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nangyari na raw ito nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan ay nakipag-ugnayan ng Interpol sa ating bansa. Kaya Kaya nga po dahil nga po merong hudas, hindi po sumusunod sa saligang batas. Hindi po ba? Dahil lang ganyan po kasi pagka nagkaroon po ng Pangulo, mga kababayan, na may sariling batas at sinasabing panuntunan niya dahil nga po sa politika, mangyayari po talaga yan. Pero yung sinasabi rin ni Senator Lacson, may saligang batas tayo Meron tayong konstitusyon. Kailangan sundin mo yun. Kailangan dumaan sa judicial natin, sa ating korte. At kailangan mapatunayan kung talagang nagkasala talaga sa korte natin. Wala pa nga nililitis Wala pang kaso. Hindi pa nagsasampa ng kaso yung sinasabing biktima ng war on pulburon, pati kay dating Pangulong Duterte. Wala pang kaso. Wala pang nililitis sa ating bansa. Hindi po ba? Yan po ang sinasabi pong grabing pamumulitika ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Diyan nga po kumakabit yung sinasabi po ng ating mga kababayan, lalo yung mga abogado na mahuhusay at marurunong. Sinasabi nila, ginamitan po ng bend the law at break the law ang ating dating Pangulong Duterte. Hindi po siya nabigyan ng due process. Hindi po ba? At ano po ba ang pananaw noong mga panahon na hindi pa sila nagnanakaw umano? Nung hindi pa po talamak ang pagnanakaw, ano po ang pananaw dyan ng Pangulo ng Pilipinas at ito pong ombudsman na dating DOJ? Ano po ang pananaw nila dito po sa ICC? Nung panahon po na wala pa pong issue ng sandamukal at yung sinasabi po na massive corruption, mga kababayan. Ito po mga kababayan, ang pananaw po nila. Matapang pa sila sa ICC. At ito po ang masagot nila nung hindi pa talamak ang korupsyon. Bago pa lang sila nanunungkulan. Ito po. Pakinggan po natin at panoorin. Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC,
At kagaya ng sinasabi namin kaya mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. We continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigations here in the Philippines. Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Hindi natin sila kailangan sa ating bansa. Hindi natin sila gustong pumunta rito. At wag silang pupunta rito. Sapagkat ang gagawin nila ay usurpation of authority ng Philippine government. Magkakaproblema tayong lahat. Pag ginawa nila yan, they'll be violating our law. Ang ICC kailangan niya ng mga bansa katulad ng Sudan, Somalia, Haiti, siguro sa ibang lugar sa Afghanistan, sa mga lugar na medyo magulo at walang gobyerno, doon sila pumasok. Tayong organisado ang ating gobyerno na may sistema ng hustisya. Huwag na nila tayo pakialaman. Huwag kayo pupunta sa lugar na maaring ang ICC, makialam. Kasi dito, hindi sila pwede makialam talaga rito. Sa ibang bansa, kung tingin natin ay may pagkaalangan, di mag-usap muna kami kung aalis sila. Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC, at kagaya ng sinasabi namin Nakita nyo pa mga tambay? Kahit mismo si Rimulya, si Boying, ay hindi po pwede dahil mababiolate ang ating batas, ang ating konstitusyon. Di po ba? Biniolate na nga nila eh. Dahil nga hindi naman po nagpunta ang ICC. Tayo naghatid, sila naghatid, at eroplano pa po ng Pilipinas ang gamit-gamit. At ang Pilipino pa, ang ating buwis pa ang ginamit. Buwis pa ng Pilipino. Buwis pa ng sambayan ng Pilipino ang ginamit para po sa grabing pamumulitika nila. Kasi mismo si Boying ang nagsasabi na hindi po pwede yan. Dahil ang ating batas ay meron tayong judicial. Hindi meron tayong sariling soberenya. Hindi po ba? At nagpapanksyon ang ating judicial, ang ating korte ay nagpapanksyon. At tayo demokratikong bansa. Hindi po ba? At lalabagin ang ating konstitusyon. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi rin ni Senator Lacson, merong batas may konstitusyon. Hindi po ba? Kailangan dumaan ka muna sa justice system natin, sa lower court, sa korte. At ano po ba yung kaso? May kaso po ba? Meron na po bang kaso sa Pilipinas itong sila Senator Go at Bato at si dating Pangulong Duterte? Di po ba wala? Wala silang sinampang kaso. Walang hinihiring na kaso. Kaya nga hindi mo alam kung ano pa ang sinasabing na violate nitong mga tao na ito. Basta mo na lang pinatapon. At ngayon nagtatanim ka na lang na issue. Nagtatanim ka na lang na ebidensya. At gumagastos na naman ang mga Pilipino. Dahil sa buwis natin ang gagaling lahat ng ginagastos, binibigay umano sa ICC, pati ang paghatid. Hindi po ba? Kaya nga po mga kababayan, diyan ka magtataka. Kaya nga sinasabi na isang commentator, etong si Aquino, nag-isip. Nag-isip siya kahit hindi siya abogado, pero nag-isip siya at nalaman niya na talagang labag sa konstitusyon ng ating bansa yung ginawa at doon mo lilitisin ang mga sinasabi nila akusado na wala pang kaso at wala pang ipinapile man lang kaso sa ating bansa at hinihiring nitong sinasabing mga nabiktima. Hindi po ba? At doon ka naman magtataka. Illegal. Lahat illegal. Lahat po ng sinasabi po na sinasabing illegal at grabe daw po ang war on pulburon samantalang illegal. Lahat po na naging involved ay illegal. Mga gumagamit ng pulburon. Unbelievable. At dito po tayo magtataka. Napakaiingay po nitong grupo po na makakaliwa. At nakipagsabwatan yata ang gobyerno. Dahil bigla pong nabago ang utak at pananaw kahit po labag sa sinasabi nilang batas at konstitusyon ng ating bansa. Labag. Pero ginawa pa rin nila dahil nabago na po ang sistema ng utak nila umano. Dahil nga po doon po sa ginawa nilang systematic, di po ba? Systematic sindikato, di po ba? At grabe pong sabwatan ng pagnanakaw, korupsyon na mahigit 3 taon. Umano!
Hindi po ba? Kaya po nagkandaleche-leche at lahat na po ay nabendalo at break dalo na po ang nangyari. Kaya dito mga kababayan, sila po. Magra-rumble po sila. Di po ba? Yung dyan mo makikita mga kababayan, yung talagang mga walang paninindigan. Yung nagpapagamit lang. May mga pangsariling interes. Dahil alam naman po natin mga katambay, ito pong si Aquino ay may pangarap din pong tumakbo yan. Kung hindi Vice President, Presidente. Hindi po ba? At kailangan pong magpabango. Umano. Baka tumakbo ring Vice President. Hindi kaya? Hindi naman po tanga ang mga Pilipino at bobo at mga gago. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Kaya nga sinasabi nga po ng isang commentator, bakit ngayon lang kayo nagsalita? Hindi po ba katulad ni Lacson? Bakit ngayon ka lang yumauyaw? Hindi po ba may something PC? Hindi po ba napakabantot yata ng timing? Hindi po ba? Dahil alam po nila sa mga sarili nila, talagang meron tayong sariling judicial, meron tayong sariling batas, may sarili tayong konstitusyon at nagpapangsyon ang ating hustisya sa ating bansa at may sarili tayong soberenya. Bakit nangyari yon? Hindi po ba? Hindi po ba pamumulitika lamang? Dahil kailangan may pagtakpan, napakarami kasi nilang issue na dapat pong pagtakpan. Hindi po ba? Katulad po nung First Lady, nagkaroon din ng issue sa ibang bansa. Pulburon din. May natsugi pa. At yung pamilya nung natsugi, umamin na overdose dahil sa pulburon. Hindi po ba? At ngayon, meron naman sila kumakalat na video naman ngayon. Tapos may issue ng pulburon at grabing korupsyon. Bakit hindi mo ipatatapon ng mga kalaban mo? Hindi po ba? Para manatili at maprotektahan ka. Hindi po ba? Kaya po mga kababayan, napakahirap po. Sila po ngayon ay iba-iba na po ang statement nila. Katulad po ni Aquino, mga kababayan, ang grupo po nito, alam naman po natin kung saan po nakapanig ito. Di po ba? Nandiyan po ang grupo nila Dilima, nila Kiko, nila Lenny, Liberal, Dilaw, Pink. Hindi po ba? At ang Makabayan Black, napagkikita mo yan, yung mga grupo na yan. Hindi po ba? At alam naman po natin si Lacson ay hindi po balimbing. Si Lacson po at si Tito Soto ay hindi po balimbing. Dahil lahat po na naging pangulo ng bansa, mga kababayan, ay lagi po silang nakakabit. Umano. Hindi po mga balimbing yan, mga tao na yan. Meron po mga prinsipyo yan. Hindi po ba? Matindi po mga prinsipyo niyan. Hindi po ba mga kababayan? Yan po mga kababayan. Yan po. Bigla pong kumambyo pagdating po sa ICC. Samantalang magpapadala pa nga sila na sinasabi pong pamilya ng biktima raw po. Gagastos na naman. At sino po ang mag-i-sponsor? Buwis kaya ng taong bayan ang mag-i-sponsor dyan? Mga kababayan. Kaya nga po tayo mga kababayan, iniintay po natin. Kasi mismo si Boying at itong si Bongit na tinatawag na bangag na kanyang ate, nung umpisang-umpisa pa lang na wala pa silang issue ng lahat, ay talagang matitino pa ang kanilang desisyon. Hindi po ba? Katulad ni Boying na lalabag tayo sa ating konstitusyon, sa ating batas. Mga kababayan, napakasarap po sana loobin na maglabas na po ng desisyon ng Korte Suprema. Lalo-lalo po yung pinitisyon ng pamilya Duterte sa pag-aresto. Tama po ba ang pag-aresto ng isang general sa pangunguna po ni Torre? Tama po ba yung ginawa niya pag-aresto? Naaayon po ba yan sa saligang batas natin? Yung proseso? Dahil si Torre ay nasa Pilipinas at siya isang Pilipino at isa siyang lingkod bayan. Tama po ba ang ginawa niyang paglilingkod? Naaayon po ba sa saligang batas ang ginawa ni Torre na pag-aresto sa dating Pangulo? Yan po ang iniintay natin. Sana po, bago po mag-isang taon, malapit na po. Next month, mag-isang taon na po si dating Pangulong Duterte.
sana maglabas na po ng final decision sa pag-aresto. Tama ba o napakaraming nilabag na batas sa ating konstitusyon itong pamahalaan? Dahil mismo si Boying, nung wala pang mga karga-karga, nakakaintindi pa ng batas. Hindi po ba? Sana po, mga kababayan, isama po natin sa ating mga dasal na sana po sa lalong mabilis, dahil mag-iisang taon na po, ay ilabas na po ng Korte Suprema yung desisyon po ng petisyon po ng mga Duterte. At siyempre po tayo pong mga Pilipino ay naiinip na po tayo dahil masyadong matagal na po yung desisyon na yan, na tama ba ang ginawa nila o isang damukal na pagkakamali ang ginawa nila. Hindi po ba? Dahil mismo, pati po kasi ang nasa kabilang side na tinatawag na dilaw, pink, yellow, liberal, ay nagsasalita na dapat sa Pilipinas sinampahan ng kaso at sa Pilipinas nililitis. Hindi po ba? Nasa kabilang panig na yan, mga kababayan. Yan yung nagpapabagsak sa pamilya Duterte. Pero ngayon, sumasang-ayon, nalilitisin sa Pilipinas. Unbelievable. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa mga gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok, at ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, at patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Maraming salamat po. At pati po sa ating mga kababayan na nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you po sa inyo. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Tatay Nick ng Canada, kay Gay at Siena, kay Balance Vision TV, si Jesus Valdepena, kay Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo pong mga biyaya at tulong na pinagkakaloob. At ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat mga tambay, at stay lang po tayo. Paalam. Bye-bye.